Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? At welcome na naman sa gabing ito sa muling pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin sa mga oras na ito. At bago po tayo magpasimula sa ating pong pag-aaral, ating pong unang batiin ang ating pong partner, Brother Bernard. Kumusta po kayo dyan sa inyong kinaroroonan? Nakamute po kayo, Brother Bernard. Ay, okay po. Magandang gabi po sa lahat at sa inyo po. Wala okay pong naman audio, Brad. po. Hello po, Audio wala po. pong audio. Hindi po kayo maririnig, brother. Go ahead, brother. Go ahead. Go ahead po. Sige. I-on niyo po yung ano. Nakamute po kayo. Sige, i-on. Sige Hello po. po, Yan. Naririnig na po. Okay, go ahead po, brother. Opo. Ayan po. Magandang gabi sa lahat po at sa inyo po. At okay naman po dito sa amin. Dito po sa atin. Magandang gabi po sa atin at medyo ginabi pero patuloy po tayo. Alright, okay. Salamat, Brother Bernard. At kahit na ginabi tayo, at least nagawa pa rin nating mag-live at ipagpatuloy na ibahagi ang mga salita at mga katotohanan ng Diyos. Alright, sa gabing ito, bago po natin pag-aaralan ang mga salita ng Diyos, hilingin muna natin sa Panginoon ang Kanya pong banal na Espiritu na samahan tayo sa gabing ito sa pag-aaral sa Kanya mga banal na salita. Tayo po ay manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat ng inyong kaharian ay nasa dako ng mga kalangitan, Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa gabing ito, narito po muli ang inyo pong mga abang lingkod. Sa lahat, patawarin kami sa aming pong mga pagkakasala sa inyo. Saan man kami nasumpungan na nagkulang at nagkasala sa isip, salita at sa gawa. Nawa hindi po kami patawarin upang magiging karapat-dapat po kami sa gabing ito na pag-aaralan ng inyo pong mga banal na salita. At ang aming kahilingan, naway pagkaloob ang inyo pong banal na espiritu, ang kaalaman, karunungan, kaunawaan sa gabing ito upang maipaliwanag ang inyo pong mga banal na salita, ang inyo pong mga katotohanan. Salamat po amang banal sa inyo pong pakikinig sa inyo pong mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aming hiniling pinasalamatan sa pangalan si Kristo na personal tagapagligtas. Amen. Alright mga kapatid, sa gabing ito, at kung sakaling meron kayong mga katanungan, pwede po kayong magtanong. Pwede pong i-type ang inyo pong mga katanungan sa comment section. And pwede rin pong i-message o mag-text o tumawag sa ating pong cellphone number na inyo pong nakikita sa screen. Alright, so tayo po ay dadako na sa pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Go ahead po, Brother Bernard. Ayan po. Maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat. At lalo na po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay po sa ating programa gabi-gabi dito po sa The Last Trumpet at sa mga page natin at dito sa live sa gabing ito. At ngayong gabi mahalaga po ang ating topic o pag-aaralan sa gabi pong ito. At ito po ay may pamagat na Love Not the World. Yan po. At ito po ay napapanahon ang topic o ang bagay po na ito na atin pong pag-aaralan. Kaya atin po itong hihimayin
at uunawain sa tulong po ng banal na kasulatan. So yan po ang ating pag-aaralan sa gabi pong ito. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay mag-aaral patungkol dito. At ito ay may kinalaman din sa mga kapanahunan natin, lalo na po sa mga huling araw, at ganun din ang mga prinsipyo na nakapaloob po sa banal na kasulatan ay atin pong matutunan bilang nag-aangkin o namumuhay bilang isang Kristiyano na tagasunod ni Kristo po. So yan po ang ating pag-aaralan, Love Not the World. Yan po ang ating bibigyan ng pansin po. At dito po kung ating mababasa po sa Biblia sa aklat po ni Juan. Diyan po sa unang Juan po. 1 Juan sa 2:15. Yan po ang pinaka-verse natin na ating pag-aaralan kung saan nakapalibot ang konteksto na hihimayin po natin sa aral na nakapaloob po dyan. Sa unang Juan sa 2 verse 15. Yan po ang ating bibigyang pansin o pag-aaral po sa gabi ito. Sabi nga ay love not the world. Yan po ang ating bibigyang pansin dito. Patungkol sa sanlibutan. Titingnan natin kung ano ba yung sanlibutan na tinutukoy ni Juan dyan po sa kanyang aklat, at dapat ba nating ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. So yan po ang ating bibigyang pansin dito. Basahin po natin sa 1 Juan sa 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Linaw po ng sinabi ng isa sa mga tagasunod ni Kristo na si Juan, na ang sabi niya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So, madalas itong gamitin ding mga verse na ito. At titingnan natin kung ano ba yung sanlibutan na hindi natin dapat iibigin. Sabi nga, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So, malinaw po dyan sa sinabi po ni Juan na huwag nating ibigin ang sanlibutan. So, titingnan natin kung ano ba ang tinutukoy na sanlibutan. Gayon din daw kahit ang mga bagay na nasa sanlibutan o in the world. So yan po ang ating pag-aaralan. Kasi pag inibig daw natin yan, ang sabi, the love of the Father is not in him. Wala sa kanila ang pag-ibig ng Ama kung doon tayo umiibig. Kasi ang Diyos ang pag-ibig, ang Diyos ang ating iniibig. Ganon din ang ating kapwa. So yan po ang ating titingnan kung ano ba ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan na hindi natin dapat iibigin po. Sa next slide. Ayan po. Sabi nga diyan, the Bible has some unusually strong denunciations of the world. As John says, love not the world. So, matindi po yan na winika ni Juan na talagang dinidenounce po. Sinasabihan tayo na huwag daw iibigin ang sanlibutan. Sabi po ni Juan. So, ano bang ibig sabihin ng huwag iibigin ang sanlibutan? Ano yung meron doon sa sanlibutan? Yan po ang ating titingnan. So, i-continue natin sa verse 16 ng 1 Juan 2 sa 16 po. I-continue natin kung ano ba yung konteksto ng sinasabi doon sa verse 15 kanina ni Juan po. 16. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ayan po. Yan po pala ang tinutukoy po na nandun sa sanglibutan na sabi hindi natin dapat iibigin o huwag iibigin po. Ano-ano raw daw po yun? 3 po yaan. Sabi ang masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mga mata,
at ang kapalaluan sa buhay. O sa English po, sabi dito ay lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yan po ang tinutukoy na primary na huwag daw iibigin na tinutukoy po doon sa context ng aklat po ni Juan. Kaya mahalaga na naunawaan natin kasi baka ang binasa lang natin yung verse 15, inisip natin yung sanlibutan, ibig sabihin, aalis na tayo sa sanlibutan, wag na natin mabuhay tayo dito sa sanlibutan kasi baka ma-misinterpret natin yung term na sanlibutan. So titingnan din natin yan kung ano ba ang tinutukoy na sanlibutan. Pero sa context, nilinaw na yung bagay na nasa sanlibutan tulad ng yung masasamang pita ng laman, masasamang pita ng mata, at kapalaluan sa buhay na tinutukoy. Kasi nga, ay hindi daw mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. So yung tatlo po na yun, ay hindi po yan nagmumula sa Diyos Ama, kundi nagmumula sa sanglibutan. Kaya hindi natin iibigin ang sanglibutan. Kaya, so malinaw po yun, yung binabanggit dyan sa verse 16 na sinabi po ni Juan na wag nating iibigin. So, i-emphasis pa natin kung ano yan. So, tingnan po natin doon sa next slide. Sa commentary po ni Ellen White, tingnan natin po sa kanyang commentary, sa kanyang sulat, sa kanyang letters at sa manuscript po niya. Tingnan po natin sa next slide po. Yung tungkol po sa binabanggit po ni Ellen White. Go ahead, brother. Go ahead po. Go ahead po, brother. Hello. Ayan po. Go ahead po. Go ahead. Sabi po dyan ni Juan, yung tatlong mga bagay na dapat na huwag daw nating ibigin, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Binanggit din po yan sa sulat po ng messenger natin na si Ellen White. So tingnan po natin sa next pa po. Sa next slide. Hello po. Wala po yata si Brad. So, i-continue po natin. So, yung binabanggit po kanina sa aklat po ni Juan na patungkol sa tatlong bagay na iiwasan daw po natin o hindi talaga iwasan kundi ang sabi ay huwag. Ibig sabihin, huwag nating babalingan yung mga bagay po na yun o bibigyan ng tuon o pansin ang mga bagay po na yun. Yung tatlo na binabanggit sa 1 Juan 2:15, lalo na dun sa verse 16, yung tatlo po yung lust of the flesh, lust of the eyes, at saka yung pride of life. So tatlong malalaking kategorya na mga prinsipyong nagmumula po sa sanlibutan na wag daw po nating iibigin yung bagay po na iyan na tinutukoy po dyan sa aklat po ni Juan. At sinasabi rin po ni Ellen White na siyang pang-sanlibutan na triad or ginamitan ni Ellen White ng term na Trinity. Makikita natin sa kanyang writings sa sulat po ni Ellen White. Yan po, dyan sa Letters and Manuscripts sa volume 13 noong 1898, sabi niya, but beware of that which the old writers called the world's Trinity. At alin yung tinutukoy ni Ellen White na Trinity? Hindi po ito yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ibig sabihin niya, ang world's Trinity ay ang the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Sabi pa niya, if you trifle and tamper with this, they will prove your ruin. So malinaw po. Ito yung tinutukoy ni Ellen White na world's Trinity o Trinity ng sanlibutan. So yan, diyan ginamit ni Ellen White ang term na salitang Trinity na isang beses lamang po lumitaw sa sulat ni Ellen White. Hindi niya po ginamit patungkol sa God, kundi ginamit niya patungkol dun sa binabanggit ni Juan na tatlong mga prinsipyo na makikita natin na bunga po ng sanlibutan. Na sinasabi, huwag nating ibigin ang sanlibutan na ang tinutukoy ay ang tatlong Trinity po na yan. Ang lust of the flesh, ang lust of the eyes, at ang the pride of life. So next slide.
tingnan po natin yung maliit na chart or simpleng chart diyan. So yan yung tinutukoy na World's Trinity. Ang lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan na kinakategorya sa masasamang pita ng laman, masasamang pita ng mata at ang kapalaluan sa buhay. Tatlo lang po yan. Pero napakalawak po ng sinasakop ng mga bagay o prinsipyo po na yaan na wag daw po nating iibigin na yung bagay na yaan na nasa sanlibutan po. So tingnan po natin sa next slide. I-continue natin sa verse 17. Doon pa rin po sa 1 Juan sa 2 sa sulat po ni Juan. Sa 1 Juan 2 sa verse 17. I-continue po natin sa context. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Yan po. Kung doon po tayo iibig sa mga nasa sanlibutan po, ang sanlibutan ay lumilipas. At yung mga masasamang pita na yun, yung dalawa at saka yung kapalalukan, lahat po yan ay lumilipas. Temporary po yan. Pero ang gumagawa ng kalooban ng Diyos o yung will of God, sabi, abideth forever o nananahan magpakailanman. So yun yung contrast o kabaliktaran noong pag-ibig sa sanlibutan kung susundin natin ang kalooban ng Diyos sa halip yung pag-ibig sa sanlibutan gaya ng tatlong mga prinsipyo na bunga ng sanlibutan. So kung hindi natin yung iibigin, mananatili tayo forever. Ibig sabihin magpakailanman o hanggang sa walang hanggan. Kung patuloy tayong susunod ng ayon sa kalooban po ng ating Panginoon. At ano ba ang kalooban ng Panginoon po ayon sa konteksto ng Biblia sa wider context ng will of God? Sa awit po ni David diyan sa awit 40 sa verse 8. Tingnan natin kung ano ba yung will of God o yung kalooban ng Diyos. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Yan po, malinaw po. Yan po ay isang awit, nakasulat po yan sa tinatawag na synonymous parallelism. Ibig sabihin, yung first line ay parehas lang ng second line. Pag sinabing kalooban, ang katapat niyan yung kautusan na nasa kanyang puso na kanyang kinalulugdan. At yan po yung kautusan po ng Diyos. Ang moral na batas po ng Diyos po o yung moral law na siyang reflection ng character of God na tinutukoy po. So yan po ang kalooban ng Diyos o tinatawag na will of God, ang law of God. Kasi nga, ang pag-ibig ay obedience o ang pagsunod sa kalooban o kautusan po ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang kautusan din ay pag-ibig. So, yun ang ibig sabihin. Kung doon po tayo mamumuhay ng ayon sa kautusan, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi tayo magkakasala kasi iniingatan natin ang kanyang mga utos dahil iniibig natin Diyos. Pero kung sasalansanin natin siya, dahil sa pag-ibig natin sa sanlibutan, gaya ng mga masasamang pita ng laman ng mata at kapalaluan, malalabag natin ang kalooban ng Diyos, ang kautusan ng Diyos, at tayo ay ituturing na makasalanan. Kaya malinaw po, pag sinabing will of God, law of God, na contrast doon sa love of the world, na siya namang tinutukoy dito na love of God, yung may kinalaman sa will of God. So, yan po ang contrast o pinagkaiba ng dalawa. So, tingnan natin sa next slide yung comparison po. Nung will of God at saka nung will of the world o kalooban ng sanlibutan at kalooban ng Diyos. Kung atin daw gagawin ang kalooban ng sanlibutan o yun ang susundin po natin, ang sabi, ito ay lumilipas. Lumilipas po ang sanlibutan. Pero kung yung kalooban ng Diyos ang ating susundin, ang Diyos ay walang hanggan o eternal. Kaya mananatili magpakailanman. So alin sa dalawa dapat tayo titidig? So bilang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo, anak ng Diyos, doon tayo sa tinatawag na susundin natin ang kanyang kalooban. Iingatan natin ang kanyang kautusan dahil iniibig natin ang Diyos, gayon din ang ating kapwa. So malinaw yun, yun ang will of God, nakabaliktaran ng will of the world o yung pag-ibig sa sanlibutan o yung kalooban
na sinasabi ng sanlibutan. At yan yung pinaka-common, lalo na sa panahon po natin ngayon, na dapat maunawaan natin, lalo na ng mga nag-aangking Kristiyano, nananampalataya kay Kristo, dapat mamuhay tayo ayon sa kalooban o bunga ng pag-ibig po at ng Espiritu ni Kristo na nasa atin. Yan po ang dapat na bigyan nating pansin at pagtuunan po, ang pagsunod sa kalooban po ng Diyos. So tingnan pa po natin sa isa pang sulat ng isang Kristiyano din sa Biblia na si Santiago po, sa Santiago 4:4 or sa James 4 verse 4. Ano po ang sinasabi ni Santiago? Kayong mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ayan po, malinaw po. Yun yung, kung doon sa Juan, sabi wag nating iibigin ang sanlibutan. Kasi nga kapag inibig daw natin ang sanlibutan, wala doon ang pag-ibig ng Ama. Sabi naman ni Santiago, kapag inibig natin ang sanlibutan, yung tatlong prinsipyo doon, yung masasamang pitan ng laman, ng mata at kapalaluan sa buhay, ituturing po tayo na kaaway po ng Diyos. Kasi nga manlalabag tayo sa kalooban ng Diyos o sinasalangsang natin ang kanyang moral na batas. Kaya sa harapan ng Diyos tayo ay napakalayo sa kanyang kaluwalhatian na absolute, yung absolute perfection at glory siya. At holy or righteous po ang Diyos natin. Kaya kapag sinalangsang natin ang kanyang likas, ang kanyang kautusan, ang kanyang kalooban po, sa harapan niya ay tayo po ay kaaway or tinatawag na enemy of God. Kapag po iniibig natin o nakikipagkaibigan tayo sa sanlibutan. So titingnan natin, laging binabanggit po ni Santiago, ni Juan ang salitang sanlibutan. Ano ba ang ibig sabihin po ng sanlibutan? Yan po ang ating titignan. At ano rin ang ibig sabihin ng mga umiibig sa sanlibutan? Bukod doon sa binabanggit na tatlong prinsipyo, paano ba iniibig ang sanlibutan o paano naiibig ang sanlibutan? So dapat malinaw sa atin yung para hindi tayo mahulog sa ganong senaryo or sitwasyon po. Kasi nga, Kristiyano tayo. Ano bang tinutukoy na sanlibutan sa Biblia? So tingnan po natin sa next slide. Sabi po dito, what do you think when you say he is a worldly person? Minsan, sinasabi natin sa kapwa nating sa ibang tao na nakikita nating hindi namumuhay bilang Kristiyano, iniisip natin na siya ay makasanlibutan o worldly na tinatawag. Minsan may mga bagay pa tayong itinuturing na ito ay makasanlibutan niyang bagay na yan kaya hindi dapat natin yan gawin. So ano bang ibig sabihin ng makasanglibutan o worldly sa Ingles na nagmula sa salitang sanlibutan o world? So tingnan natin sa Biblia, sa original na salita ng Biblia kung ano ba ang daigdig o sanlibutan na ginamit dyan sa aklat ni Juan at ni Santiago at sa iba pang mga bersikulo sa Bagong Tipan sa New Testament. So tingnan natin po sa next slide. Ano ang world o ang sanlibutan sa original na sulat po ng Biblia? Sa New Testament po, dahil naisulat po ang New Testament o ang Bagong Tipan sa wikang Griego po, ang salita pong sanlibutan sa Griego po ay may tatlong ginagamit po sa Griego na ginagamit din sa Bible. Pero kapag nagbabasa tayo ng Bible, ang makikita lang po natin iisang salin, ang salita pong world o sanglibutan. Pero sa Griego po, tatlo ang ginagamit diyan sa Biblia. Yan po yung Griego na salitang aion, cosmos, at saka oikomeni. Tatlo po yung salita na pag isinalin sa English ay world o kaya sa Pilipino o sa Tagalog ay sanglibutan. Yun po ang saling niya. Pero sa Greek, tatlo silang magkakahiwalay. So tingnan natin ang kahulugan ng tatlo sa original na application niya sa Griego at sa konteksto ng Biblia. Tingnan natin po sa next slide, ano ang pinagkaiba-iba ng tatlong sanlibutan po na yaan. At alin ba ang ginamit ni Juan at ni Santiago salita para sa sanlibutan? Dito po sa biblical Greek word ng salitang aion, ang ibig sabihin po ng sanlibutan na sa Greek ay aion ay tumutukoy siya sa temporal na sphere. Ibig sabihin yung pangsamantala na sanlibutan ang tinutukoy po ng salitang aion o kaya tumutukoy siya sa isang
bahagi ng panahon pag sinabing ayon. Ito man ay past, present, at future na sanlibutan o realidad. Yun po ang tinatawag na ayon. Pag sinabing cosmos naman sa wikang Griego, tumutukoy naman ito doon sa material composition o yung sistema na meron ang sanlibutan natin. At yun namang pangatlong Greek term na ginamit sa Biblia sa New Testament, yung oikomeni, nang ibig sabihin po ay daigdig na tinatahanan o tahanan. Ibig sabihin po, itong daigdig na tinatahanan ng mga tao po pag sinabing oikomeni sa wikang Greek. Ang tanong, ano yung ginamit ni Juan na salita doon sa binasa natin sa una Juan sa 2:15? Anong Greek term ang ginamit niya para makuha natin yung kahulugan ng sanlibutan? So tingnan natin sa wikang Griego, yung translation, yung original na salin ng 1 John 2:15 ayon po doon sa sulat po ni Juan. At ano ang ginamit doon na term o sanlibutan sa Greek doon sa context po ni Juan. So basahin po na, tingnan natin sa next slide yung 1 John 2:15 sa original na translation or sa original na sulat sa wikang Griego ni Juan. Ito po yung pagkakasulat po sa Griego. Sabi po diyan sa 1 Juan 2:15 ay agapetoy may patikan kusmon dai data and to cosmo or cosmon sa pagkakasulat. So yung salitang cosmon galing sa salitang cosmos. So kung babalikan natin doon sa kaninang slide, ano ang kahulugan ng cosmos? Ang ibig sabihin po ay material composition. O tumutukoy siya doon sa sistema na meron sa sanlibutan, yung mga bagay-bagay na nakikita natin sa sanlibutan at yung sistema na meron ang tao sa sanlibutan po o yung sistema na meron ang sanlibutan. So yun ang tinutukoy po ni Juan, hindi po yung ayon o yung oikomeni, kundi yung mga bagay na nasa sanlibutan o yung sistema na meron po ang sanlibutan. So tingnan pa natin doon sa next slide sa mas malawak na kahulugan po ng salitang cosmos o isinulat na cosmon sa wikang sa sulat ni Juan. Pag sinabing cosmos, tumutukoy din ito o inilalarawan, dinidescribe din po nito lahat ng anumang sistema sa sanlibutan. Ang tinutukoy na sistema nito ay yung sistema na malayo sa Diyos or alienated o kaya ay kaaway ng sanlibutan. Ibig sabihin, ito po yung sistema or sistema o mga bagay na nalayo or malayo sa Diyos at kaaway ng Diyos. Yan yung tinutukoy na cosmos sa context ni Juan. It embraces all sphere of human life. Kasama po ang gawain o aktibidad ng buhay ng tao na malayo or napalayo or kaaway po ng Diyos. Yun ang tinutukoy po ni Juan na sanglibutan. Yung sistema na meron ang sanlibutan po natin. Yun ang tinutukoy na cosmos na kaaway ng ng Diyos rather o napalayo po sa Diyos. Ibig sabihin, yung sanlibutan natin, ang prinsipyo nila ay wala ang Diyos. Kaya yun yung tinutukoy na cosmos o yung material world natin na malayo po sa Diyos o hindi Diyos ang binibigyang pansin o pagpupuri sa mga sistema at bagay po na yun. Yun daw ang iiwasan natin o wag iibigin po. Yan ang tinutukoy, yung sistema at yung mga bagay na malayo sa Diyos at itinuturing na kaaway ng Diyos. Yun po ang ating iiwasan o huwag daw nating iibigin. Katulad ng masasamang pita ng laman, masasamang pita ng mata, at yung kapalaluan sa buhay o yung nakapaloob sa human life, yung kapalaluan. Yung masasamang pita at saka yung tinutukoy na last, papasok siya dun sa sistema or system na malayo sa Diyos or kaaway ng Diyos po. Yun daw ang iiwasan po natin ayon sa sulat ni Juan at ni Santiago po na tinukoy nila sa Griego na cosmos or cosmon sa pagkakasulat sa Greek manuscript. So tingnan pa natin sa next slide. Sabi nga, kung kaya or thus, we are warned, binababalaan tayo na wag daw nating iibigin ang sanlibutan o sa Griego, cosmos. Sa madaling salita, wag nating iibigin ang mga bagay o sistema
na nasa sanlibutan na itinuturing na kaaway ng Diyos o malayo sa Diyos. Yun po ang iiwasan natin, yung mga material composition or system na meron po ang sanlibutan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po ang dapat nating huwag iibigin. Not necessarily, huwag nating iibigin yung daigdig o kaya yung sariling mga taong nabubuhay sa sanlibutan. Kasi ibinigay sa atin ng daigdig upang maging steward tayo, pangalagaan itong daigdig at ganun din ibigin ang kapwa. Not literally, iiwas tayo sa mundo or iiwas tayo sa kapwa nating tao, kundi ang iiwasan natin yung sistema at saka yung bagay na itinuturing ng Diyos na hindi ayon sa kanyang kalooban o malayo sa kanyang kalooban po. Yun yung tinutukoy. So clear po sa context ni Juan sa original na Greek term na tinawag na cosmos or cosmon o sanlibutan sa translation po na nababasa natin ngayon sa Biblia. Yan yung dapat nating iwasan na may tatlong primary na category, yung masasamang pita ng laman, masasamang pita ng mata at yung kapalaluan o pride of life na tinutukoy po. So next slide po. Sabi nga, love not the world. Yan yung sinabi dun sa 1 Juan 2:15. Huwag iibigin ang sanlibutan. Pero marami kasi na nagbabasa na niya ang 1 Juan 2:15. Dahil wag daw iibigin ang sanlibutan, automatic yung ibang Kristiyano nagisilang extreme na ascetic, yung tipong lalayo na sila sa sanlibutan, lalayo na sila dun sa tinatawag na daigdig at sa tao para hindi daw sila magkasala. Gaya ng ginagawa ng mga hindi Kristiyano tulad ng Hindu, tulad ng Jain, tulad ng Buddhist. Anong ginagawa po nila? Nagigisilang monghe. Nagpapakalayo sila, dun sila naninirahan sa pinakataas ng bundok, ilalim ng puno, para lang hindi daw sila mapapunta sa material world. Kailangan nilang maging spiritual being lamang na naninirahan malayo sa sanlibutan. Yun yung misunderstanding ng ibig sabihin, love not the world. Nagisilang ascetic. May ilang Kristiyano din ganyan na misinterpret yung application. Sa halip na inutusan tayo na mangaral sa sanlibutan, lumayo tuloy tayo sa mga tao kasi inisip natin baka magkasala tayo doon sa mga tao at doon sa sistema. Pero hindi natin naunawaan, ang tinutukoy lang na wag nating iibigin yung sistema at bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pero merong ding sistema at bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Maraming mabubuting bagay at sistema rin po sa sanlibutan na hindi dapat nating iwasan. Na minsan, na misinterpret ng mga taong nagiging ascetic na tinatawag or extreme na ascetic gaya ng ibang relihiyon, gaya ng Hindu, Buddhist at Jain na nagpakalayo sila sa city or sa tao mismo. Iniiwasan nila na magkasala daw sila sa material world. Yun yung kanilang misconception sa physical world. Pero ang Biblia tinuturo na hindi hiwalay ang spiritual at ang physical world. Kasi ang physical world binigay sa atin para pangalagaan natin ang sanlibutan na ito at ang mga bagay na nandito. Pero wag lang iibigin ang sistema na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi merong espiritu na nasa lupa, ang espiritu ni Satanas na gumawa ng mga sistema at bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Doon tayo pinapaiwas po. Yun ang tinutukoy. Ano bang ibig sabihin ng ascetic? Kasi minsan may mga Kristiyanong nahuhulog sa ganitong paraan ng pamumuhay o sa paraan ng sistemang nagigisilang asetiko. Ano ba ang ibig sabihin ng ascetic? Basahin po natin dito sa next slide po, sa sulat po ni dito sa kahulugan ng salitang ascetic. Pag sinabi pong ascetic or tinutukoy na asceticism po, may kinalaman po ito doon sa tinatawag na paglayo sa material world. At iniisip nila na magkaaway ang material world at ang physical world. Ganyan ang paniniwala ng mga Buddhist, ng mga Hindu at ng mga Jain. Pero ang Kristiyano hindi ganyan ang tinuturo ng Bible. Sa Bible, tinuturo na hindi magkahiwalay ang physical at ang spiritual, kundi harmonious sila na iisa or interconnected po or symbiotic po na hindi dapat paghiwalayin natin ang physical sa material. Ang pinapaiwas lang sa atin yung bagay at sistema sa material world na hindi ayon sa kalooban po ng Diyos. Not necessarily iiwan natin ang tinatawag na material world. Dahil material being tayo, hindi natin pwedeng iiwan kung saan tayo nabubuhay sa tinatawag na material world. Pero ang focus natin dun sa
naayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung tinutukoy. Hindi dapat tayo maging ascetic na tinatawag, kasi ganyan yung iba na na-misinterpret yung application ng tinatawag na asceticism, o yung application ng asceticism at yung application ng love not the world po. So, yun yung pinagkaiba ng dalawa. So, tingnan natin diyan sa next slide, yung comparison ng dalawa, yung pagiging asceticism at yung totoong Kristiyanong nagre-reformation. Magkaiba sila. Yung asceticism, ito yung mga tao na dinedenay nila na merong physical world. Kumbaga, ayaw nila na merong physical world, kaya ang ginagawa nila, nabubuhay sila through spiritualism. Gaya ng ginagawa ng mga monghe ng Hindu, ng mga Buddhist at ng Jain. Iniisip nila na hiwalay ang physical world sa spiritual world. Kaya nabubuhay sila fully spiritual without material world. Doon sila nakapokus, spiritualismo, na hindi nila naunawaan yung tamang pamumuhay sa spiritual at pamumuhay sa physical. Ang Reformation naman na tinuturo sa Kristiyano, yun yung tinuturo na huwag iibigin ang sanlibutan o yung mga bagay o sistema na hindi ayon sa kalooban po ng Diyos na nasa sanlibutan, at kailangang mag-focus ang nagre-reforma sa kanyang kasalukuyang buhay at yung naghihintay na langit o yung bagong langit, bagong lupa na ipinangako ni Kristo. So yun yung totoong pamumuhay na dapat gawin ng isang Kristiyano, kabaliktaran ng ascetic na iniiwan ang physical world, nire-reject o dine-deny na merong physical. Pero ang Christian, hindi dine-deny at nire-reject na may physical world, kundi namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa physical world at namumuhay din spiritually sa kalooban po ng Diyos o sa kautusan po ng Diyos. Sila ay namumuhay na nakikita sa kanila o yung bunga ng Espiritu ni Kristo sa kanila, namumunga po sa kanila, or live fully in Christ's character. So yung character ni Kristo ang nakikita sa kanila through reformation at totoong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Yun yung pinagkaiba ng dalawa, ascetic at reform. So doon tayo dapat sa totoong Christian na nagre-reformation at hindi doon sa nag-aangking Kristiyano pero nagiging ascetic na hindi po naayon sa kalooban din ng Diyos, na iwanan natin ang material world dahil material being tayo, na ibinigay sa atin ang material world. Ang pinapaiwas lang sa atin yung bagay o sistema na hindi ayon sa kalooban po ng Diyos. Yun yung punto ni Juan at saka ni Santiago dun sa salitang cosmos o sanlibutan. Yun po. At tingnan natin po sa next pa po. Ano pa ang sinasabi po dyan sa Biblia kay Santiago pa rin po, sa Santiago 1 sa verse 27. Kasi baka isipin natin, meron ba talagang totoong pure na religion o wala ba talagang totoong pure na magiging na religion? So tingnan natin ang sabi ni Santiago sa 1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ayan po, malinaw po. Meron pong dalisay na relihiyon. So sa Biblia, merong salitang religion or salitang relihiyon po ang pagkaka-translation. At ang totoong religion dapat po ay dalisay, pure at wala pong dungis sa harapan po ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kabigaan sa Santiago 1:27. So mahalaga po na merong totoo na dalisay na religion o pure religion. Kaya minsan yung mga nagsasabi na wala naman daw religion na wala daw religion na dapat aniban sila, kasi meron mga taong ganoon ang mindset na ano na lang, maging independent na lang sila. Wala dapat religion na tinatawag. Merong pure religion na totoo, na malinis at dalisay sa harapan po ng Diyos. At sabi nga, spotted from the world. So malinaw po, wala dapat anumang mancha or dungis itong totoong religion po na ito. Kaya kung totoong religion ang nag-aangkin, dapat makita
kanila yung pamumuhay bilang isang Kristiyano na nagre-reforma papunta sa kalooban ng Diyos at paalis sa sistema at mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. So kung patuloy doon na mamumuhay, hindi matatawag na pure religion. Kaya nga, kailangan talaga ng revival at reformation kasi nga kailangan natin ipaunawa, ituro sa kapwa po natin. At yan ang ating layunin na. Ganun din sa sarili natin. Kailangan po na gawin o ipakita natin na merong pure religion at merong totoo na Kristiyano na tagasunod po ang Diyos sa lupa. Kaya yan yung sinasabi ng Bible, napakalinaw po. Merong totoong dalisay na Meaning, brother, Opo. mag-iba, no? Mag-iba ang dalisay na reliyon makikilala sa gawa. Ano po? Yes. Kumbaga, nag-iba, no? Nag-iba sa sanlibutan yung sinasabi diyan sa Roma 12:2 na mag-iba kayo. 'Di ba? So, wag tayong kumbaga umayon sa sanlibutan. Pero sad to say, sapagkat may mga nag-aangkin na tunay na reliyon, no? Tunay na sumusunod ni Kristo, pero ang ginagawa umayon sa takbo ng sanlibutan. Yun ang mahirap. Yun ang mabigat doon. Ayaw nga ang mga bagay sa sanlibutan ayaw nga ipaibig Huwag ibigin. Go ahead, brother. Yan po. Kaya malinaw po na meron talagang makikita talaga na hindi yan lingid sa kaalaman natin. Talagang witness kahit nga sa Adventist. Hindi natin pwede i-deny na talagang nag-exist po yan. Kaya totoo dapat na makita yan po at i-rebuke yan kung meron mang nakikita na ganyan po na nag-aangking Christian, dapat unawa sa kanila at ipakita po na totoo po na kailangan talaga ng ibig sa Diyos at hindi dapat mag-ibigin ang mga bagay o sistema na nasa sanlibutan na hindi ayon sa kalooban po. Bakit po kaya? Tingnan natin sa next slide kung bakit kailangan nating umasan. Ang mahirap, brother, ang nag-aangkin na bayan ng Diyos, ang masaklap, umayon sa sistema ng sanlibutan. Yun ang mabigat doon, no? Hanggang sa pag-angkin lang. Bakit hanggang sa pag-angkin lang? Dahil yung sistema ng sanlibutan ay ipinasok na rin sa sa loob ng iglesia. Ano? May mga sayaw-sayaw pa. Ayan. Doon pa ginawa sa loob ng iglesia. Paano pa natin matukoy na o makilala na tunay na reliyon na bakit pinapahintulutan yung mga ganong gawain ginagawa sa sanlibutan, tapos ginagawa rin sa nag-aangkin na tunay na mga sumusunod ni Kristo, tunay na reliyon. Mayroon tayong mga ebidensya niyan, pwede pong ating i-playan, Brother Bernard, pero napakasaklap na nag-aangkin tayo na tunay na reliyon, pero ang sistema ng sanlibutan unti-unti nang naipasok, no, sa loob ng iglesia. So yun yung dapat pagninilay-nilayan baga ng mga nag-aangkin na tunay na reliyon. Ayaw ngang ibigin ang sanlibutan. Yung mga sistema baga sanlibutan, wag dapat ipasok sa iglesia at wag dapat kumbaga tanggapin yung mga ganong mga sistema, Brother Bernard. Dapat ng iglesia kung may nakapasok man. Opo, dapat salain ng kumbaga mga nangunguna sa iglesia. Kumbaga may lookout naman, may mga mataas naman ang posisyon. Bakit nagawa nila, no? Bakit
nagawa nila yung mga ganong sistema na alam naman natin na ginagawa sa mga ano yun, nasa mga makamundong bagay, ginagawa ng mga basta yung disco-disco, kasi disco-disco, Tagalog ba yung disco-disco, Brother Bernard? Paano? Nung nung lumindol, sigaw na, hindi na disco-disco eh, Diyos ko na eh. So, ipagpatuloy niyo po, Brother Bernard. Mamaya na lang siguro natin i-play yung video, pero talagang hindi naman sa baka iniisip ninyo nang atake tayo. Hindi, ang sa atin po dito, dapat maituwid po natin ano yung mga ganong gawa na hindi dapat gawin sa mga nag-aangking bayan, nag-aangking tunay na reliyon. So, ipagpatuloy niyo po muna, Brother Bernard. Ayan po. Kaya malinaw po at hindi yan lingid talaga sa paligid natin na nangyayari po yan. Kaya nasasaksihan mismo natin ang mga bagay po yan. At tingnan natin at bakit kailangan talaga natin iwasan ang mga bagay o sistema na hindi ayon sa kalooban ng Diyos na nasa sanlibutan. Kasi tingnan natin dyan sa next slide. Sino ang nasa likod ng sistema at mga bagay po na yan? Sa 1 Corinto, sa 2:12 po. Tingnan natin kung bakit hindi natin dapat ibigin yung sistema o bagay ng sanlibutan na laban sa kalooban po ng Diyos. Basahin natin dyan sa sulat ni Pablo para sa mga Korinto at para din sa ating mga Kristiyano. Ganito po ang ating mabasa. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na nasa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Ayan po, napakalinaw po. Kung totoo talaga tayong Kristiyano, aling espiritu ang tinanggap kaya natin? Dalawa ang espiritu po na binabanggit diyan ni Pablo. Espiritu ng sanlibutan at espiritu na mula sa Diyos. Walang ibang espiritu ni Kristo o ang pananahan ni Jesus Christ sa atin po. Ang pananahan ng Diyos, ang kanyang presensya sa atin. So, dalawa lang yung espiritu. Kung tayo ay mananampalataya kay Kristo at sa ating Panginoon, ang kanyang presensya, ang kanyang espiritu, mamumunga po sa atin. So kung ang espiritu ng sanlibutan ang tinanggap po natin, ituturing tayong kaaway daw ng Diyos. Sabi doon kanina ni Juan at saka ni Santiago. Kaya dalawa lang po yung espiritu na nasa ating paligid o nasa ating isipan na dapat nating tanggapin. Alin ba sa dalawa? Kung ang espiritu ba ng sanlibutan o ang espiritu na mula po sa Diyos. So bilang Kristiyano, dapat nating tanggapin ang espiritu mula sa Diyos. Pamagitan ng pananampalataya natin kay Jesucristo. Kasi si Kristo yung quickening spirit na tinatawag, sabi rin ni Pablo. Kaya yun po mahalaga na doon dapat ang espiritu na nakikita na namumuhay sa atin po, sa ating templo, at hindi yung espiritu ng sanlibutan. Walang ibang espiritu ni Satanas po yan, yung espiritu ng sanlibutan. Kaya mag-iingat daw tayo. Yun yung sinabi na huwag natin iibigin ang mga bagay o sistema na nasa sanlibutan na laban sa kalooban ng Diyos kasi espiritu ni Satanas. Paano yan, Brother Bernard? Kung ang sistema na sa sanlibutan ay naipasok na sa iglesia, abay kakaibang espiritu na po, Ibang espiritu na po yun. Delikado. Opo. Kasi dalawang espiritu lang po ang tinutukoy. Espiritu ng Diyos, mula sa Diyos, at espiritu ng sanlibutan. So, yun ang ating pong pagbubulay-bulayan, mga kaibigan at mga kapatid. So, sa mga gustong magtanong, pwede po kayong magtanong, mga kaibigan at mga kapatid. Kung gusto niyo pong pumasok sa ating pong live, pwede rin po. Ano po, Brother Bernard? Opo. So, sabihin niyo lang po, mag-message lang po kayo at ipapasa ko po yung link.
para mas maganda yung may interaction baga Brother Bernard, pero isaayos po natin, no? Kung halimbawa may papasok, magtatanong, tapos after magtanong, sasagutin, hintayin yung, kumbaga, wag mo nang mag-interrupt habang sinasagot yung tanong. Ganun na lang para may kaayusan ang pag-uusap kung halimbawa man kung mayroon pong gustong pumasok sa ating pong pag-aaral. So, go ahead, Brother Bernard. Tuloy niyo po. Okay po. Maraming salamat. Magandang gabi rin sa nanonood. So ayan po, malinaw naman, dalawa lang yung spirit. Kaya nga sabi rin ni Ellen White, dalawa lang ang spirit na nag-i-influence. Spirit of Satan and spirit of God or spirit of Christ. Kaya yan lang naman po yan na sinabi rin ni Pablo sa mga taga-Corinto. So tingnan pa natin sa next slide po kung sino ba yung espiritu ng sanlibutan na dapat nating iwasan at huwag papasukin sa ating isipan na siya ang manguna at mamuhay po sa ating buhay. Sabi po diyan sa Juan sa 14 sa bersikulo 30. John 14:13 po. Tingnan natin kung sino ba ang nag-aangkin na espiritu ng sanlibutan. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanglibutan, at siya'y walang anuman sa akin. Ayan po. Meron pong tinatawag na prinsipe ng sanlibutan. Yung Greek word ng salitang sanlibutan diyan ay cosmon pa rin or cosmos. At meron daw pong prinsipe ng sanlibutan. Tingnan natin sa next slide po, yung maliit, simple na chart kung ano ba yung prince of the world na tinutukoy. Sino ba ito na tinutukoy na prinsipe ng sanlibutan, na siyang espiritu ng sanlibutan? So yung salitang prince of the world sa Greek po ay pinagsama siyang cosmos or cosmon tapos krator. Ang ibig sabihin po, pinag-isang salita na cosmokrator. Ito po ang prinsipe ng sanlibutan o cosmokrator, walang iba kundi ang adversary o ang kaaway ng Diyos or tinatawag na Satanas or Shatan sa wikang Hebrew or Satan sa Ingles na tinatawag po. Siya po ang prinsipe ng sanlibutan na pinalayas, na nag-aangkin lang naman siya na siya ay prinsipe o Panginoon ng sanlibutan. Pero po, tinalo siya sa cross, dinurog ang ulo ng ahas ni Kristo doon po sa cross. Kaya wala na pong puwang si Satanas sa sanlibutan na ito dahil natalo siya sa cross, sa kamatay ni Kristo doon sa cross. Kaya hindi na si Satanas kailangan pang maghari dito sa sanlibutan sapagkat nakuha ni Kristo ang sanlibutan sa pamagitan ng kanyang kamatayan po. Tayo ay na kay Kristo. Kaya kung gusto nating pumanig sa nanalo sa cross, doon tayo manampalataya sa nanalo sa cross na si Kristo at hindi sa Panginoon o prinsipe ng sanlibutan. Dahil kung dito tayo susunod sa kalooban nito, ang espiritu na nasa atin po ay ang espiritu ng sanlibutan o ang espiritu ni Satanas o ang espiritu nitong cosmokrator na tinatawag. Kaya sabi nga, love not the world because Satan is the cosmokrator of the world or cosmos. So malinaw po, pag inibig natin ang sistema at bagay na nasa sanlibutan na laban sa Diyos, inibig natin sino po? Si Satanas. Yun yung dangerous doon. Kung patuloy tayo na iibig sa sanlibutan, si Satanas ang binibigyan natin ng pag-ibig, ang kanyang kalooban ng sinusunod natin kung gayon ang ginagawa natin. Kaya nga sinasabihan tayo ng Biblia na i-reform natin yung ating character, yung ating life, yung ating buhay sa present man at yung ating inaasam na pag-asa na bagong langit, bagong lupa. Dapat doon tayo nakapokus. In term of spiritual at in term ng physical, dapat sa kalooban ng Diyos yung ating gawa, yung ating ginagawang obedience po or yung sanctification na natamo natin through justification in Christ. Kaya napakaganda po kung si Kristo lang ang ating susundin. Dahil kung si Kristo po lahat ang susundin natin, wala nang wala na itong tauhan, itong prinsipe ng sanlibutan. Pero ang problema, tao po ang may problema. Pinipili pa rin talaga ang prinsipe
ng sanlibutan na ito dahil po doon sa tatlong prinsipyo na masasamang pita ng laman ng mata at ng kapalaluan sa buhay. Yun yung tatlong principle na nasa sanlibutan po natin na nasa ilalim ng kamay nitong nag-aangking prinsipe ng sanlibutan po na ito. Kaya yun po ang sabi diyan. So tingnan pa natin sa next slide po. Sa sulat po ni Juan sa John 1 sa verse 29 po. Nasulat din ni Juan. John 1:29, Brother Bernard. Opo. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan." Ayan po, malinaw po. Inalis ni Kristo ang kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng tinatawag na propitiation o paglilipat ng kasalanan mula doon sa kordero na inihahandog sa sanctuary, which is si Jesus Christ sa New Testament. Kaya kung tayo ay mananampalataya kay Kristo, ang kasalanan natin ay si Kristo ang ating substitute or nag-substitute sa halip na tayo ang magbayad doon sa walang hanggang kamatayan. So si Kristo na yung namatay sa atin. Kaya ang kailangan manampalataya tayo sa namatay doon po sa cross. Kasi siya po yung nag-alis ng kasalanan nitong cosmos or ng sanlibutan na tinutukoy po. Kay Kristo lamang. Tayo dapat manampalataya upang ma-receive natin ang banal na espiritu o ang presensya ng Diyos at presensya mismo ni Kristo sa atin upang mabuhay yung tinatawag na fruit of the Spirit o yung bunga ng Espiritu po sa ating buhay. Habang tayo po ay nabubuhay sa sanlibutan na ito na ang focus si Kristo through faith at saka namumuhay tayo nang hindi ayon sa sanlibutan kundi ayon sa kalooban po ng Diyos. Yun po ang pinakamaganda dito na binigay sa atin dahil sa kamatayan po ni Kristo. Naalis ang kasalanan ng sanlibutan kung tayo ay mananampalataya. Sabi doon sa John 3:16, yung paboritong verse ng karamihan na tinatawag yan. Basahin nga natin sa John 3:16 kung bakit mahalaga na sampalatayanan po itong kordero ng Diyos na namatay. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinuman sa kanya sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan po. Ang sabi diyan, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, which is yung Father, sa sanlibutan. So baka malito tayo. Ang ginamit din dito na term ay kosmon or cosmos. So hindi inibig ng Diyos yung kasalanan, kundi ang inibig ng Diyos dito sa context na cosmos ay yung tao. Kasi tao po ang nasa context. Minsan ang application ng cosmos or cosmon ay nakadepende. Liquid po kasi siya minsan sa context. So yung salitang sanlibutan tumutukoy siya sa mga tao. Ito yung inibig ng Diyos. Kaya ang nag-iisa niyang bugtong na anak ay isinugo, nagkatawang tao na parito sa lupa at namatay po sa gitna po natin. Sino mang sumampalataya diyan sa kordero ng Diyos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi doon sa kapahamakan na siyang kabayaran ng kasalanan. Kaya kung ayaw natin bayaran yung kasalanan natin sa lake of fire, sa eternal death, si Kristo ay sampalatayanan natin sapagkat siya yung namatay sa gitna natin, ang kordero na hinahandog sa altar of incense ng sanctuary po. Kaya yan lang naman ang solusyon kung gusto nating mamuhay ayon sa Espiritu ng Diyos. Sampalatayanan natin ang Kristo at mamuhay ayon sa kanyang kalooban po. Dalawa yan, justification at sanctification. Ang problema ngayon, ang dami nag-aangking Kristiyano, ang tinuturo, justification lang, okay na. Nalimutan nila yung sanctification na susundin natin ang kalooban ng Diyos o yung obedience natin sa kanyang will or kautusan po. Yan ang isa pang problem. Kaya dapat ituro natin ng complete o kompleto yung justification and yung sanctification through Christ. Kasi hindi man talaga natin magagawa yung perfect na sanctification kung wala si Kristo.
Kasi hindi Yes. naman natin kayang sundin ng perfect 100% ang kautusan kung wala nga si Kristo. Dahil si Kristo ay hindi nagkasala sa kanyang buong buhay, kung sasampalataya tayo sa kanya, magagawa din natin. Kasi yung Espiritu ni Kristo ang mananahan at mamumuhay po sa atin upang hindi natin labagin ang kanyang kautusan o ang kalooban po ng Diyos. Pero kung patuloy tayong iibig sa sanlibutan, hindi yun sanctification, hindi yun pagpapakabanal. Kaya mahalaga po na ang kalooban ng Diyos ang susundin at hindi ang sanlibutan at ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu po ng Diyos. Yun po ang malinaw Diyos. So tingnan natin pa sa next slide po. Bilang Kristiyano. So bilang Kristiyano, meron tayong tinatawag na dalawang center of focus o sentro ng pinagtutuunan. Dalawang orientation ito based sa context ng Bible bilang Kristiyano. Dalawa po yan. Una, yung present period natin sa sanlibutan or sa cosmos, kung saan tayo nabubuhay. Ibig sabihin sa kasalukuyan, habang nabubuhay tayo, dapat nakapokus tayo ayon sa kalooban po ng Diyos. At the same time, nakapokus din po tayo sa darating na sanlibutan o yung bagong langit, bagong lupa through faith in Christ. So dalawa po yan na kailangan nating pagtuunan. Pero kung nakatuon tayo dun sa sanlibutan, temporal ang ating nakikita. Hindi natin nakikita ang pag-asa sa hinaharap. Ang nakikita natin ang sanlibutan kasi doon tayo nakapokus. Pero kung kay Kristo tayo magpo-focus, makikita natin kung gaano kaganda ang pag-asang binigay niya na darating sa bagong langit, bagong lupa. Kung tayo ay sasampalataya sa Kanya, yun ay ang makamtan, ang buhay na walang hanggan. True faith in Christ po. Yun lang naman ang way. Si Kristo lang po, walang iba. So dalawa yung orientation in life or focus in life na tinutukoy po. Tingnan natin po sa next slide pa. Sabi nga dyan, two orientation in life, present period of existence, yung kasalukuyan, at yung future through faith o pananampalataya natin kung ano yung darating sa hinaharap. Kaya dalawa yung pinagpupukusan natin na dapat naka-centered in Christ or tinatawag na Christo-centric or Christ-centered po ang ating buhay bilang buhay Kristiyano. Kung Christ-centered tayo, dapat makita yung revival and reformation na tinatawag or sumailalim tayo sa tinatawag na metamorphosis. Pag sinabing metamorphosis, pagbabagong anyo or yung tinatawag na banyuhay sa Tagalog. Kung nakakita kayo ng paru-paro na nagbabago o yung from caterpillar to butterfly, ganun ang metamorphosis na tinatawag na sa Biblia. Ganun ang way ng pagbago ng buhay Kristiyano po. Yun ang ganun dapat yung example. So tingnan natin sa next slide. Sabi nga dito, this present world with its system, kung dito tayo magpo-focus po sa sanlibutan, makikita natin yung iba-ibang sistema. Sistema man yan ng politika, edukasyon, literatura, sining, mga batas, komersyo, musika, mga entertainment, medisina at science. Lahat po yan, ang focus nila ay malayo sa Diyos. At nag-ooperate sila nang hindi kinakailangan ang Diyos or ini-ignore po nila ang Diyos or gumagawa sila nang wala po ang Diyos or dinideny nila. O tinatawag natin yung secularism na tinatawag. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya kung doon tayo magpo-focus sa concept ng secularism or humanism, ay delikado po pag-ibig yun sa sanlibutan, sa sistema ng sanlibutan. Kasi baka ang inisip lang natin na iniwasan yung bagay. Yung sistema po, nakapaloob din yung sa tinatawag na cosmos or sanlibutan. Kaya hindi lahat ng nasa politics, education, literature, art, law, commerce, music, entertainment, medicine, science, hindi lahat diyan ay ayon sa kalooban ng Diyos. Yung iba diyan ayon sa kalooban ng espiritu ng sanlibutan natin. Kaya kailangan din nating mag-iwas. Halimbawa, sa musika, maraming musika na hindi ayon sa Diyos. Pero pinapakinggan ng mga nag-aangking Kristiyano or Yan, Brother Bernard. Opo. Mas maganda sa sunod na pag-aaral, no? Yes, Tatalakayin din natin. Kasi part yun ng Christian living natin, nasa doctrine natin yan, nasa fundamental principle. Dapat na ituro. Kasi nga,
tunay nga naman, Brother Bernard, sa mga nag-aangkin na tunay na Kristiyano, Yes. kumakanta ng mga religious song, pero kumakanta din ng worldly song, 'di ba? So, ito po ay pag-aaral lang mga kaibigan at mga kapatid. Gusto lang po natin na maitama na maayon ang ating pong ginagawa na naayon sa kalooban ng Panginoon kasi nga yun ang nais ng Panginoon eh. Ayaw ng Panginoon na ibigin natin ang mga makamundong bagay, mga sistema sa sanlibutan. Wag ayaw ng Diyos ng ganon. So dapat sa sunod na pag-aral, Brother Bernard, yun ang ating tatalakayin about sa music. Talakayin natin po yan. I-amplify natin. Sige po, tuloy. Yan. So malinaw po na lahat ng sistema na yan, meron diyang hindi ayon sa kalooban. Pero hindi naman lahat. Kasi meron diyang sa sistema na ayon din sa kalooban ng Diyos. Kaya baka iwasan na natin yung music or anumang way ng entertainment or medicine, science. So meron namang naayon sa kalooban ng Diyos. Ang sinasabi lang yung hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, yun yung wag nating iibigin. Ganun lang, ganun yung sinasabi ni Juan at ni Santiago po. Kasi baka wag si alisan tayo sa ganung nakikita natin na mga bagay-bagay. Hindi po, asceticism na yon, mahuhulog tayo sa ibang concept. Hindi na yung Reformation, extreme ascetic ang tawag doon. Kaya wag tayong minsan may nahulog kasi sa ganun, sa extreme mindset ng ibang nagre-reform na yung tipo na magiging silang ascetico, parang ayaw na nila sa physical world, which is wrong kasi nilikha ang daigdig para sa tao at nabubuhay tayo bilang physical na nilalang. Kaya may bagay na mabuti. Ang wag lang yung hindi ayon sa kalooban po ng Diyos. Na nandyan sa sistema na dapat nating iwasan. So yun po binabanggit diyan. So tingnan natin sa next slide pa po. Sabi pa nga dito, in biblical thought, to be worldly is to be earth focused. Yun ang ibig sabihin ng makasanlibutan. Pag sinabing makasanlibutan, ang focus niya ay ang earth. Pero tayong Kristiyano dapat hindi earth focused. Ang earth focused or worldly, tiyatawag yun na Gaia-centric. Pag sinabing Gaia-centric, earth-centered. Pero ang Kristiyano ay Christo-centric or Christ-centered. Kasi si Kristo yung pinaka-sentro ng gospel at ng buhay natin bilang Kristiyano. Kaya nga Christian or follower ni Christ. Dapat Christ-centered tayo, hindi earth-centered or earth-focused. Kasi worldly yun kapag yun ang tinatawag na focus natin ng sphere of life, anumang aspeto ng buhay. It means to live our daily life without reference of God. Yan ang tinatawag na worldly. Kapag namumuhay tayo sa ating buhay nang walang referensya ang Diyos sa ating buhay, yan ang tinatawag na worldly. It does not necessarily mean to deny Him, but rather to ignore Him or to act as if He does not exist. Yan po ang point kung ano ang tinatawag na worldly. Sistema man yan or bagay, dapat hindi nakapokus life natin dyan. Kung Christian ka talaga na nag-aangkin po. Though, nagre-reform nga or nagre-revival tayo, kailangan natin gawin yung obedience at kahit sa kalooban ng Diyos through faith in Christ na tinanggap natin na kaligtasan kay Kristo. Na nangako tayo na susunod na tayo at hindi tayo gagawa ng ayon sa sanlibutan. So, next slide, tingnan natin yung commentary ni Ellen White tungkol diyan sa salitang worldly. Ano ba yung worldly or makasanlibutan? Sabi ni Ellen White sa Christ Object Lesson sa page 366, sabi niya, Christ's coming was at a time of intense worldliness. So malinaw po, ipinahayag kay Ellen White through Revelation na sa huling mga araw daw po habang papalapit si Kristo, ang focus daw po ng karamihang tao nasaan daw po? Nasa worldliness. Ibig sabihin sila ay makasanlibutan. Hindi na yung bago, talagang yan ang nangyayari talaga sa end time na nakatala din sa prophecy. Men were subordinating the eternal to the temporal. Ang kailangan daw gawin nating tao, dapat ang isipin natin yung eternal at hindi yung temporal. Kasi yung daigdig, temporal lang ito. Sabi nga masisira. Pero kung doon tayo nakapokus sa eternal, which is God, in the will of God, so nandun yung buhay, nandun yung eternal life. The claims of the future to be the affairs of the present,
They were mistaking phantoms for realities and realities for phantoms. Ang ginawa po ng karamihan, yung phantoms for realities, binaliktad nila yung realities for phantoms. Ibig sabihin po, iniisip nila yung temporal na sanlibutan natin, makukuha nila dito yung true na essence ng kasiyahan, katiwasayan. Iniisip nila nandito sa temporal at hindi nila iniisip na true faith in Christ, nandun ang true na peace, si Kristo ang kapayapaan at ganun din na kay Kristo ang totoong kasiyahan at buhay na walang hanggan. Pero binaliktad nila. Sabi pa nga, they did not by faith behold the unseen world. Dahil sa kanilang hindi pananampalataya, hindi nila nakikita ang daigdig na darating na hindi nakikita. Satan presented before them the things of this life as all attractive and all absorbing. So para po ma-focus sa sanlibutan ang mga tao po, anong ginawa daw ni Satanas? Ginawa niya ang lahat ng mga bagay na maging attractive, absorbing. Yes. Yung mga entertainment. Siyempre, kung attractive nga naman talaga, sino hindi ma-attract doon kung ganun. Yes, brother. Sayaw-sayaw, yan. Yes po. Disco-disco, yan. Yan ang mga example. Malinaw yung sabi ni Ellen White. Yan ang ginagawa ni Satan. All attractive daw or all absorbing, and they gave heed to these temptations. So malinaw po. Doon nahuhulog sila sa pagpandaraya ni Satan. So yan yung warning or payo sa atin at lesson from the book na sinulat ni Ellen White na Christ Object Lesson. Si Kristo ang center dito sa aklat kung babasahin niyo po. Yan mga lesson po ang nandyan patungkol sa mga payo na nakasentro kay Kristo. So tingnan natin sa next slide. Basahin natin yung palawakin natin yung context ng Ellen White sa Biblia naman, sa context mismo ng Bible. Basahin natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Ayan po, malinaw po. Sabi diyan, sapagkat ang aming magaang kapighatian sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin na lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. So mayroong dalawang klase po ng tinutukoy po dyan na sabi nga dito sa English, for our light affliction, yung kasalukuyan, yung present, which is but for a moment worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, which is yung darating na heaven. So dalawang pinag-uusapan dyan, the present and the future that will come. Ibig sabihin po, yung now, yung light affliction, at yung weight of glory which is in heaven, yung darating po sa hinaharap. So sa dalawang part po na yan yung tinatawag na two orientation of Christian life, na dapat sa present and yung future natin, ang focus natin ay in Christ or Christ-centered po ang focus po natin sa present or now at saka yung darating na heaven, which is yung pag-asa na pinangako sa atin na eternal life doon sa new heaven and new earth po through Christ. Next po, ituloy natin sa verse 18, yung tinutukoy na light affliction, yung weight of glory. Ano yun, nagkakaroon ng magka-contrast yung dalawang term po na yun. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Ayan po, napakalinaw. Kung kayo po ay doon nakatingin sa bagay na nakikita, meron niyang katapusan. Temporal po yan, gaya ng mga nakikita natin sa paligid ng mga bagay-bagay at sistema. Temporal po yan. Kaya kung doon tayo magpo-focus po, mapapasama tayo sa may katapusan or magiging tayong temporal. Pero through faith in Christ, kung doon tayo nakapokus sa eternal, doon sa walang hanggan na hindi natin nakikita, at dahil hindi man natin siya nakikita, through faith, nananampalataya tayo na totoo ang mga bagay na yun,
sinisigurado po na in the future that will come, yan po ay makakamta natin. Kasi ang pananampalataya po ay hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Basahin po natin ang Hebreo 11 verse 1 kung ano ba ang definition ng faith or pananampalataya in biblical meaning, not in dictionary, kasi sa dictionary iba ang meaning. Yes. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So yan po, yan ang biblical meaning ng faith. Kasi pag nagtingin kayo sa dictionary, ang meaning secular and third. So hindi nga tayo dapat mag-focus sa mga bagay na nasa sanlibutan kasi yung iba dyan hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pero sa salita ng Diyos, ang kahulugan ng faith, ito yung kapanatagan sa bagay na hinihintay, sa katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya ba natin? Kasi ang sabi ng sanlibutan, to see is to believe. Wrong po yun. Hindi yun biblical. Yung katag to see is to believe. Kasi ang Kasabihan lang yan. Kasabihan lang yun ng sanlibutan. Kaya maraming daya sa kasabihan ng sanlibutan. Pero ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay dun sa bagay na hindi nakikita, na meron tayo dong pagtitiwala or kapanatagan na totoo yun, bagaman hindi daw nakikita. At dyan dapat tayo mag-focus kasi yun daw ay eternal, yung not seen or hindi nakikita na mga bagay. Kaso ang karamihan ngayon ay to see is to believe, saka sila maniniwala. Dapat makita muna nila ang mga bagay, which is hindi yun faith. Blind faith yun, or hindi yung totoong pananampalataya. Kaya malinaw po sa Bible, ang true faith ay yung ganun pong kahulugan na nasa Hebreo 11:1. Yan po ang tandaan yung kahulugan ng faith in biblical definition po ng faith. So next slide, tingnan po natin yung tinutukoy na see and not seen, yung comparison nila. So yung seen, ito yung mga bagay na nasa sanlibutan. Temporal yan o may hangganan or katapusan. Yung not seen, ito yung darating na new heaven and new earth, which is eternal. So nandun dapat tayo nakapokus sa present through faith in Christ. Kasi yan yung pangako ni Kristo sa sino mang sasampalataya sa Kanya. So next slide po. Bakit po doon tayo dapat mag-focus sa langit, sa darating na bagong langit, bagong lupa? Basahin natin ang Pilipos 3:20 hanggang sa 21 po. Ano ang sinasabi sa sulat sa mga taga Pilipos po? Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Ayan po. Malinaw po ang sulat sa mga taga Pilipos na ang ating pagkamamamayan o sa English our citizenship, saan daw po? Sa sanlibutan ba? Ang sabi po ay in heaven. So napakalinaw po noon, in heaven po. Andun po ang ating record ng totoong pagkamamamayan po natin. Kasi nandun po sa langit ang aklat ng buhay kung saan nakatala ang mga tao na nagkamit ng buhay na walang hanggan. So recorded ang ating pagkamamamayan in heaven. So wala po sa lupa. Kasi yung nasa lupa na record natin dito ng pagkamamamayan, temporal po ito. Masisira at mawawasak po lahat po yan. Pero ang pag-ingatan natin at dapat nating sikapin ang pagkamamamayan ay manatili na naka-record sa heaven or especially sa Book of Life na hindi maalis ang ating pangalan doon po sa makalangit na talaan ng pangalan or buhay na tinutukoy po. So nandun ang pagkamamamayan natin sa langit, wala sa lupa. Kaya ang focus ay kay Kristo. At
hindi po sa sanlibutan or sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban po ng Diyos. Sa next slide po. Tingnan po natin sa sulat diyan po sa next slide sa John 15:17 to 18. Bakit kailangan nating iwasan ang sanlibutan? Ito yung final word na ibibigay po natin patungkol sa binabanggit natin. Diyan po sa John 15:17 to 18. Biblia ang nagsasabi po. Ang mga bagay na ito ay inuutos ko sa inyo upang kayo'y magkaibigan sa isa't isa. Kung kayo'y kinapuputan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuutan bago kayo. Ayan po, malinaw. Kung tayo po ay nakapokus kay Kristo at yun, sa kalooban ng Diyos tayo ay umiibig at hindi sa sanlibutan, gagawin ng sanlibutan sa mga Kristiyano o sa bayan po ng Diyos na umiibig sa kalooban ng Diyos, kapupuutan po sila ng sanlibutan. Pero kung kapuutan man daw tayo ng sanlibutan, naranasan na po ni Kristo na kapuutan ng sanlibutan. Una na siya sa atin na kinapuutan ng sanlibutan po. Kaya malinaw po, kung totoong followers or tagasunod, mananampalatay tayo ni Kristo, expected po natin nakapupuutan daw tayo ng sanlibutan kasi nga hindi natin iniibig ang Kalaban ka. bagay. Opo. Brother Bernard, kalaban ka sa sanlibutan. Yan, yung ating term, yan yun po, kalaban ng sanlibutan. Expected natin yan. Kasi nga, hindi natin inibig ang sanlibutan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At mga sistema yan, hindi lang mga bagay po, kapupuutan nila tayo. Kaya ganyan po ang magiging tingin nila kung tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos. Pero naranasan na po yan ni Kristo. Siya na ang nagpatotoo sa atin na siya po ang kinapuutan bago tayo. Kaya kung ano yung trial na naranasan ni Kristo, the same po na mararanasan natin sa harapan ng sanlibutan po. Tingnan pa natin diyan sa next slide. Sabi nga po dito, love not the world, or makikita natin yan dito basahin natin ang Romans 12:1-2. Ano ang sinasabi sa Roma sa 12 sa verse 1-2? Ganito po ang ating mababasa. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katapatang paglilingkod espiritual. 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ayun po. Ang sabi diyan, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, yung ating mindset. Kasi yung mind natin, which is the mind, or na kung saan ang ating in-influence tayo ng banal na espiritu. So, kailangan mag-iba tayo ng mindset. At ang mindset dapat Christ-centered, kay Kristo nakapokus. Pero kung sa sanlibutan nakapokus yung mind natin, ay hindi talaga makikita yung tinatawag na pagbabago or transform sa English, or be transformed, or sa other term, kung i-compare natin yung tinatawag na metamorphosis o yung pagbabagong anyo, dapat makita sa atin yun through the mind, sa mindset natin, at makikita yan through life or sa action, from mind to action. Kaya mahalaga po na kay Christ nakasad. At nandun sa verse 1 yung sinasabi kung ano yung dapat gawin. Dapat ihain natin na pure at dalisay o banal ang ating pong
mga sarili sa harapan po ng ating Diyos. Yung katawan daw natin ay isang haing buhay o tinatawag na living sacrifice. Yan yung ihahandog natin na sacrifice, which is our body, the temple of God, na maging pure ang ating pong katawan sa harapan po ng Diyos po. Lalo na sa harapan ng hukuman po ng langit. So malinaw po. Next slide. Yung pang-last. Dito po sa Colossus 3:2. Ang sabi, 3:2 ng Colossus, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Yan po, malinaw po. Yan ang final word. Ilagak ninyo sa inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. So, ibig sabihin, in Christ, centered po talaga, or in heaven yung focus po natin at hindi sa lupa. Yes, so, yan yung final verse natin sa gabi kong ito. Yan yung ilalagak natin sa ating mindset. Sabi, your mind on things above, not on the things on the earth. So, malinaw po. Yan yung dalawang contrasting, heaven and earth, or kalooban ng Diyos versus kalooban ng lupa. So, yun lang po at maraming salamat. Sana nakuha natin yung binabanggit na love not the world. Yun ang tinutukoy na huwag iibigin ang mga bagay o sistema na hindi ayon sa kalooban po ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin. At susundin natin ang kalooban ng Diyos or obedience na tinatawag natin na ayon dyan sa pinag-aralan. So yun lang po at magandang gabi po at maraming salamat. Alright, maraming salamat Brother Bernard sa paghahayag sa napakagandang topic po natin sa gabing ito. Love not the world. So, huwag nating ibigin ang mga sistema sa sanlibutan ito. So, mag-iba tayo. Tayong nag-aangkin na mga sumusunod ni Kristo, nag-aangkin na tunay na mga Kristiyano, dapat mag-iba, di ba? Sa Roma 12:2, mag-iba tayo ng pag-iisip. So, salamat sa napakagandang topic sa gabing ito. At ating pong batiin, Brother Bernard, ang ating pong mga sumusubaybay. Diyan po kay Sister Vicky Pellegrina Aguinaldo. Good evening po sa inyo mga kapatid at sa lahat ng mga nanonood. Good evening po, Sister Vicky. So salamat po sa patuloy na panonood sa ating pong paghahayag ng mga salita ng Diyos. Ganoon din sa ating pong kapatid, Sister Ina Palaraw. Magandang gabi din po. At kay Brother Nimrod Meloria Piral, thank you for watching. Brother Lulong Ang Pito, ano kayang real name nito? Magandang gabi po mga brother. Ask ko lang, ano ang FB account name ni Brother Bernard? Tinatanong ni Brother Bernard ang FB name mo, account mo sa Facebook. So binigay ko na Brother Bernard. So dito kay Sister Judith Abali, good evening mga brad. Good evening din po. Thank you for watching. Sa ate pong kapatid, the author of this Facebook page, Brother Jose Pellegrina. Salamat po sa patuloy niyo pong panonood at pag-share sa ating pong live. And also sa ating pong kapatid, Sister Sheila Piling. Thank you for watching. Magandang gabi din po. Regards kay Brother George. Sa ating pong mga kapatiran dyan sa Las Piñas, Samuel Church. Kumusta po kayong lahat sa pangunan ni Pastor Roel Batoto? So, kumusta po ang ating pong mga kapatiran dyan?
Ganon din sa ate pong kapatid, Sister Judith Suerte Albutra. Good evening. And also kay Brother Jason Onrihas. Kumusta ka na dyan sa Mindanao, Son? Kailan ka babalik dito sa Luzon? So, yun lang po mga kapatid at mga kaibigan ang ating pong pag-aaral, no, na talagang napakalinaw ng pagpapaliwanag. At salamat sa inyo pong mga pagbati na ipinaabot. At wala na pong nagtanong, Brother Bernard, siguro personal ka na, i-chat ka na lang siguro, Brother Bernard, kung halimbawa may mga katanungan sila kasi may nagtanong na na ano daw ang iyong Facebook name account. So siguro i-messenger ka na, Brother Bernard, pag tanong. So sabi ni Sister Sheila, okay lang Brad, please pray po sa aking biyanan, Milagros Piling, gumaling na siya. Okay. So purihin ang Diyos, ano? Okay. So salamat po Sister Sheila sa inyo pong pagpaabot ng mensahe. So tayo po, Brother Bernard, ay proceed na sa ating pong panalangin. Okay, para po sa atin po pagtatapos sa atin po programa sa gabing ito, tayo po ay dumako po sa atin pong panalangin po. Amang banal, muli po kami ay lumalapit po sa gabing ito at amin pong ipinapasalamat na ang programa po ay inyo pong ginabayan, inyo pong dakilang presensya. Nawa po kayo po ang manguna sa aming patuloy na programa dito sa The Last Trumpet at sa iba pa tuloy pa po na mga gagawin namin programa. Kayo po ang manguna at nawa ang lahat ng nakinig sa inyo pong banal na salita ay maunawaan po nila at matutunan ang mga bagay na ayon po sa inyong kalooban at hindi po ayon sa sanlibutan ang maging buhay ng mga nag-aangking Kristiyano o mga mananampalataya po ni Kristo. At sa gabing ito, hinihiling po namin din ang aming mga pagkukulang, pagkakasala, isip sa salita, saan man kami kinasumpungan, nawa po at kami po ay patawarin. At lahat po ng ito ay amin pong idinadalangin po sa pangalan ni Jesus na aming personal na tagapagligtas. Amen. Amen. Okay. Mensahe po, Brother Bernard, sa ating pong mga sumusubaybay. Ayan po. Magandang gabi po sa lahat at magandang araw din o gabi. At tuloy po tayo sa ating programa. Bukas po ang ating programa sa mga topic na pwedeng talakayin ayon sa para mabigyan natin ng pansin o bigyan pag-aaral. Bukas po ito. At ganun din sa mga tanong, bukas po ang ating program. At sa muli, magandang gabi at God bless po sa lahat. Alright, salamat po Brother Bernard at inyo pong narinig mga kaibigan at mga kapatid. Kung meron po kayong request na i-topic po, no? Pwede po kayong mag-request. So, maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa pong pwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mula po sa kinaroroonan ng aking pong partner, Brother Bernard, sa Tigbinan, Camarines Norte. At mula po dito sa aking kinaroroonan sa National Capital Region, headed by Pastor Almario Flores, Calabarzon area, Pastor Ruel Batoto. Norte area, Pastor Dante Banda. Bicol Region, Pastor Roy Hirana. Ito po ang inyo pong mga abang lingkod na magsasabi, mapalad ang buwabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga nangasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ang Diyos. God bless us all.